ito ang isang gawain kapag ito ay wala. Hindi siya matatawag na gawain ng Panginoon. Nag-amitan man tayo, naglaro man tayo, pero pag wala itong parting ito, hindi siya buo. Ano po? Kaya sa umagang ito ay lalaro tayo. Pwede nyo nang buksan ang inyong mga notebook. Mga kabataan kasi ng numero, ready na yung notebook nila. Kanina pa parang, anong oras ba ako magsusulat? Kailan ba dapat magsulat? Anong oras ba bubuksan itong bibliyak to? Pinagdala kami ng mga ate. Ano? Ay, magagamit nyo na yan ngayon. Ito na yung part na magagamit nyo din yung notebook at ang inyong Bible. Sa mga wala pong notebook at Bible, meron po tayong e-Bible. For sure, meron tayo yan. At meron din po tayo magpa-flash sa screen. So, mga ito tayo makikinig ng salita ng Diyos. Ano nga yung sabi ng group 3 kanina? Ako'y nakikinig. Ano? Sana ang ating mga pagdinig ay nakatuon sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Tawagan ko po ang gahayag ng salita ng Panginoon, ang youth advisor ng Babita sa mahabang panahon at maging ng national. At hanggang ngayon ay hindi makakawala. Pero hindi na siya talaga youth. Pero pag kailangan namin, Kuya, ay nagiging youth ulit siya. Tapos alis ulit siya sa youth. Pero pag kailangan ulit namin, Kuya ulit kami. Salta-salta sa youth. Ano po? Tinatawagan ko po ang aming Kuya Rael. Ating Kuya Rael pala. Kuya ng lahat. Good morning. Papalitan mo na yung pangalan ko. Ako lang si Kuya MacArthur. Ano siya lumitter lagi. Nakailang paalam na ako sa youth department. Pero pabalik-balik talaga tayo. Pero salamat sa Panginoon. I can consider naman talaga na ang gawain ng pag-asip. Ang first love ko talaga when it comes sa gawain ng Panginoon. At isang bagay pa na na-realize ko at natutunan ko sa mahabang panahon na nasa youth ministry ako. Sometimes, kapag madali, kasi tayo ay human being, madali talaga tayong maapektuhan, lalo na pag may bagong environment. Ang totoo, hindi kayo ganyan mag-behave. Di ba? Tama ako? O, sa mga taga-numero, hindi naman talaga sila ganito mag-behave. Di ba? Ganyan, hindi. Hindi mababait talaga ang likas natin, pero di ba ang babait talaga nila ngayon? So, isang bagay talaga na na-realize ko, hindi tayo, dahil tayo ay human being, tayo ay affected by our feelings, naapektuhan tayo ng ating environment, ng ating atmosphere. Kaya, whenever na tayo ay nasa bagong setup, wala tayong free style, wala tayong freedom. We can never be the same. Lagi parang, lalo na sa mga introvert na kagaya ko, hindi kayo makapaniwala, introverted ako. Nakakapag-adjust lang talaga ako dahil nga sa naging ministry, nakapag-adjust ako. Normally, ang mga, bakit? Dinidilaan niya ako. Naglalaro ba tayo? Mamaya na yung relate natin. Nasa na nga ako? Ayun. Normally, kapag tayo ay napunta sa ibang environment, naglalagay tayo ng wall. Tama ba? Pag meron kang ibang taong mga nakasama, maglalagay ka ng wall. Kahit katabi mo ay nakilala mo na, pero meron tayong wall. At isang bagay talaga na napansin ko yun, lalo na sa Mountain Highway Church, siguro, kasi hindi tayo sanay ng aircon, hindi tayo sanay ng may table. Ano sanay tayo? Nakatupag. Sanay tayo sa mga upuing matigas, hindi malambot. Kaya, nung napunta tayo sa ang ganda naman dito, lahat tayo nag-set ng wall. Aminin niyo yun. Tingnan nyo, hindi na kasi kami, dahil matanda na nga kami, hindi kami inabutan ng online class dahil nagkaroon ng pandemic, di ba? Nag-online class yung iba. Anong nangyari? Marami bang tumalino ng online classes? Di ba hindi? Marami gumaling sa ChatGPT. Marami ang gumaling sa AI. Bakit? Kasi yun yung pinaka-ano nila, yun yung naging reverse nila para makapasa sila. At isang bagay na nakita ko sa mga nasa online classes, dahil sila ay nasa bahay,
Ang mood kasi ng katawan natin pag nasa bahay ay ano? Magpahinga, matulog, mag-ML, maglaro, manood. Tapos biglang babaguhin yung sistema ng mag-aaral sa bahay. Kaya yung totoo yung iba, hindi naman talaga nag-aaral. Nagpapamodule lang sa magulang or nangongopya ng module. O tamaan na yung mga guilty dyan. Yung iba nga na-honor pa. Galing talaga ng online class na to. Pero hindi gusto kayo, wala akong sinisisiyan. Hindi natin sinisisiyan yung sistema. I just want you to realize na ganun talaga ang human nature natin. Dahil nasanay tayo, all our lives, nasanay tayo na pagdating sa bahay, comfort ang aking hahanapin. Pag nasa bahay ako, ay wala ako, hindi ako nag-aaral. Unlike kapag binigyan ka ng, sa ibang pag-aaral, kapag ikaw ay, halimbawa, meron na di ba hindi ko na naman natutuloy yung umpisahan ko? Kasi bigla ako naiisip na yun yung mas magandang may papaliwanag ko. Halimbawa, gusto ko kausapin si Mika. Meron akong personal concern kay Mika. Pag si Mika, pinatawag ko sa church at doon kami mag-uusap, magiging iba yung setup ng mood. Bakit? Magiging dominant ako kay Mika. Bakit? Teritoryo ko yung church. Pero kung may personal concern ako kay Ate Mika, mas maganda kung kausapin ko siya sa bahay nila. Bakit? Teritoryo na yun. Mas makakapag-open up siya. Maliwanag? Kasi human nature natin yun. Para tayong mga hayop na nagkaroon na tayo ng habitat. Alam niyo yung habitat, kinasanayan mo na ito yung temperatura. Kaya pag napunta ka sa ibang lugar, it's either magkakasakit ka dahil iba yung setup ng yung body temperature. Napunta ka sa iba. Okay? So napipil ko na lahat pa tayo, hindi ako magtataka kung hanggang mamaya bago tayo maghiwa-hiwalay, marami pa rin ang makakapal ng buhay. Pero ito gusto sabihin, sa tagal kong nasa gawain ng Panginoon, 41 years old, magpo-42 ngayong September, marami na akong gawain na napuntahan. At ang pinakamabisang nagbabasag ng buhay ay yung presence ni Lord. Isang bagay na hindi pa ako nag-fail na ma-observe ko. Kahit saan pa tayo mapunta, kahit ang maging gawain natin ay sa bundok tralala, ang upuan natin ay mga cactus. Diba? At yun ang challenge uupo tayo sa cactus, guys. Siyempre lahat tayo uneasy, we feel uneasy. But whenever the presence of God falls down, kapag bumaba yung presence ni Lord, yung magkakaiba nagiging isa. Amen? Kaya, ulitin ko, siguro yun yung gusto kong umpisahan sa atin. Huwag lang sana tayo mag-umpisa ng gathering sa araw na to. Okay? Kaya tayo nagsama-sama dito para ulit-ulitin natin. Kapag nasanay na tayo na ang luho, ang numero, ang matalatala ay lagi nagkakasama-sama, kahit sa loob pa tayo ng Araneta or ng tawag ito sa Mall of Asia. Ano bang mall doon sa Mall of Asia? Ay, sanay na tayo. Basta ang mahalaga nakita mo yung alo, ay ate! Di ba? Ay ate, kuya! Ayun, basta tayo magkakasama. Bakit? Sabi nga nila, ang home ay hindi yung place. Ang home is the attitude of the heart. Kasi di ba mayroong mga bahay na parang kahit ang ganda-ganda, parang hindi ko talaga ito bahay. Di ako at home. Pero may mga bagay na kahit may mga nakasabit na underwear, tsaka, ay, bahay na nagiging at home tayo. Kaya, siguro yun yung muna magiging challenge natin sa gawain natin ngayon. Marami tayong effort na gagawin, naniniwala ako. Marami tayong steps na dapat natin i-take para ma-realize natin yung gusto talaga natin mangyari sa District 1 ng Mount Electric Church. Yung parang maging isa ulit talaga tayo. Alam nyo, ang uniqueness ng ating samahan ay galing talaga tayo sa isang church. Yung Lohong. Kaya siguro napaka-significant na magkaroon tayo ng
gawain. Kasi ang galing lang halos lahat sa amin ay galing, yung mga youth leaders nyo, yung matatandaan na din naman dito, galing talaga sa isang church na nagkaroon lang ng mga value destination. Kaya kung tutusin, tayo talaga yung mas magandang nagsasama-sama din. Lagi, galing tayo talaga sa isang gawain. Okay, punta na tayo sa Word of God. O wag na lang. Nakasign. Okay, babasahin muna natin guys sa Mark chapter 4, verse 26. Magbibigay lang ako na ang magiging Bible references natin ay mga turo ni Jesus Christ. Mula dito sa ating mga babasahin sa Mark chapter 4, verse 26. Babasahin natin. Sinabi ko ni Jesus, okay, ibig sabihin, hindi ito yung unang-unang sinabi ni Jesus Christ. Meron pa siyang mga unang sinabi. Dinudugtungan lang ng ating Panginoon. At ang una talagang nabanggit dito guys, ay yung tinuro ng Panginoon, yung parable or talinghaga nung paghahasik na meron siyang daladalang buto o binti, tapos nahulog sa iba't ibang uri ng lupa. Okay? So yun yung original nito. So ine-explain na ng Panginoong Jesus yung kahulugan nung kanyang itinuro. Ito lang yung pinakang tema. Yung daw binhi, alam yung binhi, yung buto na itinatanim, ay ang salita ng Diyos. Ano ulit yung binhi? Salita ng Diyos. Tapos, yung mga lupa na matataniman nun, meron kasing natanim sa tabindaan, nakain ng ibon. So, hindi tumubo yun. So, meron daw mga salita ng Panginoon na narinig ng tao, pero hindi naman na talaga tinanggap. Kaya, hindi rin nagbunga o tumubo yung halaman. Okay, meron daw nahulog sa tabi ng bato, sa bato mismo, batuhan, tumubo naman. Kaso nga lang, nung sumikat yung araw, natuyo agad. Kasi hindi malalim ang ugat ng halaman na nasa batuhan nakatanim. Ang kahulugan doon ng Panginoon, may mga tumanggap ng salita ng Panginoon, ang saya-saya nila tinanggap yung salita ng Panginoon. Mahal ako ni Jesus. Nung dumaan sa pagsubok, yun na. Akala ko ba mahal ako ni Jesus? Ayoko na magsimpa dyan. Pangit yung kakakita. Hindi ko na dahil. Pero, disappointments, no? Kaya hindi siya nakapagpatuloy. Yung isa naman, yung pangatlo, natanim siya sa maraming damo. So dahil sa mga nagtatanim dito, kapag yung iyong halaman ay maraming nakapaligid na damo, naaagaw niya yung nutrients. Diba? Kaya tumubo yung halaman, hindi nga lang namuna. So yung may-ari doon, na nagtanim doon, anong ina-expect natin doon sa may-ari na nagtanim ng halaman, tapos wala na rin namang bunga, ang ina-expect niya mamunga yun. So, may inip siya, hindi siya magiging masaya. Dahil ang nagpapasaya sa farmer ay yung bunga ng itinanim niya. So, ang explanation ni Jesus Christ, sila yung mga tumanggap ng salita ng Panginoon, pero hindi na namunga. Kasi, abala daw sa maraming bagay. Kaya hindi na napag-focusan yung kanyang relationship sa Panginoon. Wala tuloy naging bunga. Ulitin ko yung bunga, siya yung nagpapasaya sa nagtanim. Doon sa farmer. Di ba? Actually guys, para sa mas pinakamadaling explanation, kaya gusto ng Panginoon tayo mga Christians ay lumago sa ating relationship sa Panginoon para magkaroon tayo ng bunga. Kasi actually, yung bunga na yun, hindi naman pakinabang ng puno. Pakinabang ng ibang tao. O halimbawa, asan yung mga name tag yun? Hindi ko na makita si Pastor Jimmy lang yung kakilala ko, tsaka yung mga ibang leaders, hindi ko naman sila pwedeng gawing example. Okay, si Leslie, sorry. Ano kasi yung nakagaling ni Kayali. Halimbawa si Leslie, nagsimula na siya mag-church sa numero. Ngayon, bago si Leslie mag-church sa numero, problema siya ng tatay niya. Huwag nyo na i-confirm kung totoo o hindi kasi baka mapahiyan naman si Leslie. Kunwari lang.
problema, si Leslie nagpatuloy sa Lord. Okay, tinuruan siya ng tinuruan nila Ate Junior, nila Ate April, nila Kuya LJ. Tapos marami siyang natutunan sa Biblia. Ngayon, nagbunga yung kanilang ginagawa na pagpapatuloy. Dahil nagbunga na, si Leslie, bumaba huwag mo nang kontrahin. Ano lang kasi, baka mapahiya o pakontra na yung dalawa na hindi walang bukingan. Ulitin ko, sinong makikinabang pag bumalik si Leslie dahil bunga ng kanyang relationship? Sino makikinabang? Yung pamilya niya, yung magulang na nagre-reklamo. Ulitin ko, yung fruits, kaya tayo gustong baguhin ng Panginoon kasi gusto niya maging kagalakan tayo. Una ng Panginoon, pangalawa ng mga tao. Kapag hindi ka pleasing sa iba, ay baka iba yung pagkakatanim at iba yung namumunga sa iyo. Okay? So, at yun yung gusto ng ating Panginoon. We become pleasing. Una sa Panginoon at pangalawa sa mga tao. Kaya mahalaga yung nagpapatuloy. Okay? Ngayon, nagturo. Guys, yun nga yung tinuturo yun ng Panginoon, tapos tinuturo niya itong sinabi niya. Okay. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang tao na naghasid ng binhi sa kanyang bukid. Ano ulit yung binhi? Salita ng Diyos. Okay. Verse 27. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasid niya ay tumutubo at lumalago kahit hindi niya alam kung paano. Diba? Tingnan nyo, kapag may mga preachers o may mga missionaries, pastor, kahit hindi pastor, na ang calling niya talaga ay magturo ng salita ng Panginoon. Magtuturo lang. Ito lagi yung sinasabi sa mga nami-mentor ko ng mga youth leaders. Hindi obligasyon nating mga leaders ang baguhin ang mga miyembro natin. Okay? Kasi hindi natin yung kayang gawin. Amen? Hindi talaga natin kayang gawin. Hindi ba itong tunog? Okay. Okay. Pero, kapag ang salita guys talaga, pinapakita dito, ganito yung paghahari ng Lord. Si Ivan, halimbawa si Ivan, guys, ganito yung paghahari ng Panginoon. Si Ivan, nakausap niya si Ate Michael for a while. Hindi aksidente, hindi sinasadya. Nagkakausap sila ni Ate Michael. Si Michael, nag-share sa kanya ng kanyang experiences at yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, share niya kay Ivan. Tapos si Michael, hindi na kayo nagkita. Pero hindi mo alam kung ano na pwede naging impact nun kay Ivan. Nung nakausap mo siya, biglang sabi niya, may nakausap ako. Sino? Parang Miss Universe Oo, walang kukontra, walang bookingan. Hindi naman nila alam kung sino yung Michael. Hayaan yung maghanap nila kung sino yung mukhang Miss Universe. May nakausap ako, grabe. Hindi ko ba sinabi yung problema ko sa kanya, pero parang kilala niya ako, parang alam yung situation ko. Hindi na alam ni Michael kung ano yung nangyari. And guys, something, ganun din sa mga naghahasit ng salita ng Panginoon, sa mga nagtuturo. Ito yung pinakamabuting ginagawa ng mga tagapagturo. Pagbutihin talaga yung pagtuturo. Dahil hindi natin alam kung ano yung magiging impact nun sa mga makikinig. I strongly agree, and I hope you will agree, na sa tuturo mo ngayon, pwedeng 10 lang ang makinabang. Ano na ngayon? Sa tagal ko nagtuturo, pinalaya ko na yung sarili ko na parang, hindi lang umiyak, 5 lang, 58 sila. Dati-dati, affected ako doon. Pero later on, na-realize ko yung tamang pagsunod sa Panginoon. Dahil totoo, nakasunod ako sa Panginoon nung nag-aral ako ng salita ng Diyos. Ang pinakapagsunod ko sa Panginoon, hindi yung nagturo ako ngayon. Ang pinakapagsunod ko sa Panginoon, nung nag-aral ako. Okay? Kaso lang tayo, minsan, puro leaders yung kausap ko. Tayo minsan kasi mga leaders, pinagdaanan ko to, medyo nakabase yung kaligayahan natin sa result. Na parang, nag-practice ka ng special number, kinandahan mo yung boses mo, o kinandahan mo yung tugtog mo, 3 lang yung pumalakpak.
300 yung nakinig. Diba? Di na talaga ako. Di ko na talaga ito uulitin. Kasi, maybe ang thinking natin, ang paglilingkod mo sa Panginoon ay yung tumuntong ka sa stage. No. Ang totoong paglilingkod natin sa Panginoon, yung personal. Amen? Kaya kahit walang pumalakpak sa'yo, kahit walang masyadong nakinig doon sa gagawin mo, pero kung alam mo, ginawa mo, at naging napalapit ka sa Panginoon during your preparation, you've done a good job. Amen? Kasi ang pinakamahalaga lagi sa Panginoon, yung intimacy. Lagi ko itong maririnig sa akin. Hindi natin kayang pekein ang intimacy sa Panginoon. Amen? Pwede sa mga ganitong eksena, alam nyo, yung mga ate ko yan, nung magkakasama pa kami, pagalingan kami mapuspos. Actually, kami na talaga ni Engel lang, yung parang, ganun pala yung puspos. Kami parang puspos na nila lahat. Kami ni Engel talaga yung, hallelujah lang. Ano na namin yun? Natumba na yung katabi namin. Kami nakatayo pa rin talaga kami. So, minsan, ganun yung nangyayari. Ito yung gusto ko sabihin, guys. Pwede sa mga event na ganito, pwede tayo magpakita ng gilas na nung nagkakantahan, tumataas sa piling na hindi mo pwede talaga ipagmalaki na pag tumaas yung kamay niya, umiyak siya, ang lapit-lapit niya sa Panginoon. Guys, sabi sa 41 na ako, baka half of my life, naging pretender ako sa gawain ng Panginoon. Hindi nga ako masyadong nag-aaltargol. Pag yung altargol daw ko una, kasi isip ko, baka isipin lang mahina ako. Ako na si Kuya, nandun lang ako. Kaya, bisan ang taktik ko, uuna ako mag-back up. Ako yung back up. Para hindi, kasi feeling ko noon, kapag nauna ka sa altargol, may kasalanan ka. Mo yung pagsisi sa Panginoon, may gano'n. So, sabi sa inyo, maybe more than half of my life, naging pretender ako. Not until I realize, ang intimacy, ang pagiging malapit sa Panginoon, hindi talaga siya napipeke. Pwede mo siya pekein for some time, pero ang langka, kapag hinog na, mga amoy. Pag ang kilig, basang-basal. At wala kayong pinapahid na kung ano man. Ay, nangangamoy talaga. Okay, so, sabi dito, hindi alam nung naghasik, basta tulog lang siya. Tulog, gising. Pero tumutubo na pala yung kanyang itinali. Okay? At hindi nga, diretso natin. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. So, hindi naman siya magiging halaman kung wala yung lupa. Diba? So, ano nga ulit yung lupa? Iba't ibang uri ng puso ng tao. Yung salita ay ano? Yung binhi, salita ng Lord. Yung lupa, ikaw yun. Ikaw. So, nasa response mo kung paano mo tatanggapin yung salita ng Panginoon. Okay? Yun daw lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Tingnan nyo, pag ba kinabukasan, magiging puno na ba siya? Hindi pa. Sisibol, sabihin nyo nga, muna. Sabihin nyo, muna. Saan yung tumigila sa akin? Okay, sisibol muna. Tingnan nyo may process, may progress. May progress talaga. Hindi pwede umiyak siya ng linggo, tapos ay pagdating ng susunod ng mga linggo, isang buwan straight na siyang dumadalo. Hindi laging, hindi overnight ang pagpapatubo ng halaman. At ganun din ang pagbabago at paglago natin. Sisipon muna ang mga dahon, saka yung buhay, at pagkatapos yung mga butil. At gusto ko sabihin, guys, ito yung pag-uusapan natin ngayon ng tatlong bagay. Ano nga ulit yung sasabihin ng part 1?
Group 1. Ano yung sasabihin niyo? Ako'y hindi tulog. Kayo? Yung pangatlo? Ako'y nakikinig! Okay. Dadagdagan natin ang bago. Una, pagsisimula. Sabi niyo nga, pagsisimula. Group 2, pagpapatuloy. Pangatlo, pagpapalago. Pagpapalago. Okay. Related yan sa pag-aalaga ng halaman. And guys, yan yung tema natin sa fellowship natin ngayon. Ang Diyos na di nagbabago sa ipabago-bago panahon. Nagbabago yung stage natin. Halimbawa, nung kami sa Loob, isang church pa lang kami, established na. Ngayon, nung nahiwalay, ano yung kwento nila Ate Julian, nila Kuya Yubi, nung naghiwa-hiwalay na nag-umpisa sila ulit sa umpisa. Nung dati magkakasama kami, ano na kami, kaya na namin guys, kaya ko mag-songlit na nakapigil. Sa sobrang gamay ko na. Kahit tawagin mo ko ng tulog, makakasampa ako dun sa stage natin sa church sa Locong. Dahil gamay ko na ito. Pero nung nagkaroon ng changes, no? Nag-adjust tayo lahat. Yung hindi mo nagagawa, ginawa mo na. O yung ginagawa mo dati na pa isa-isa lang, ngayon 10-10 na ang paggawa mo kasi nag-uumpisa ka ulit. Okay? Pero, di na yun, nakita natin, paano nag-umpisa yung kwentong ito? Sa pamagitan ng binhi. Nag-start yung binhi. Ngayon, during sa pagpapatubo nito, may proseso. At yan yung pagpapatuloy. Kasi guys, hindi pwede na yung halaman, kahit itanim mo, ay pabayaan na siya. Di ba? Yan ay didiligan. Ano pa? Yan ay dapat naaarawan. Di pinupunutan ng damo. Yung iba nilalagyan ng fertilizer. Di ba? Para ma-assure nung naghahalaman na tutubo ito. So may pagpapatuloy. May ginagawa para patuloy siyang lumago. Ito lang guys. Nandito tayo kanina nakapag-umpisa na tayo. Nandito tayo sa pagpapalayo. Ito guys. Naniniwala ako yung pagpapasimula, madali lang yun. Ponduhan lang tayo ng LG ng munisipyo ng ating mga batang ulit. Makakapagsimula ulit tayo. Magsusulisit na ulit kami nila Maiko sa mga para may dagdag pa tayo sa pagkain. Madali tayo magsimula. Kaya ko pa ulit yun kahit marami na akong puti, pati balbas at bigote, kahit pumapal pa to, kaya pa natin magsimula. Pero guys, ibang usapin yung pagpapatuloy. Ulitin ko, sabi mo sa katabi mo, ibang usapin yung pagpapatuloy. Oo. Kasi, madaling mag-decide, yung magsimula ka ulit, a-attend na ulit ako. Ang ganda pala ng president ng ng numero. Ang pogi pala ng president ng Locong, kaya magsisimula na ulit ako. Madaling mag-decide, guys, yung pagsisimula. Pero yung mag-decide ka na magpapatuloy ka, sasabihin sa'yo kung bakit mahirap. Kasi dun sa pagpapatuloy, guys, maraming challenges. Bago yan lumago, bago yan magkakuhay, bago yan mag-umpisang magkaroon ng maliliit na butil ng bunga, marami yan challenges. Ano mga challenges na alam? May bagyo, merong sobrang init, meron pang peste. Di ba? Yung peste talagang gusto mo nang mawala sa buhay mo, nandiyan pa din. Di ba? Yan. Pawisin talaga ako kahit nasa kaya pwede yung pag-uwiyan talaga. Doon ako tumira. Kasi mag-initin naman ako. Pagpapatuloy, may challenges. May challenges yung pagpapatuloy. Kaya, tingnan nyo, sabi niya ni Ate Mika, ito yung nature ng youth ministry. Kahit saan, hindi natin pwede sabihin na walang excuse. Sa maraming ministry, hindi lang sa youth ministry, kahit yung, sabi ni Kuya JP kanina, yung kanyang morning devotion, hindi naman talaga nagtutuloy-tuloy. Diba? Merong masisimulan na, halimbawa, estudyante ka, magsisimula ka na ng good study habit.
Anong? Na-maintain ba? Hindi. Kahit nga sa relationship di rin naman laging in love yung kachat mo Di ba? Nagbabago din siya. Walang malandi dito. Ang hirap. Lagyan ng joke na kalandian. Rosel, tayo ka. Joke. Papakwento ko sa inyo. Diba? Ibang usapin yung ma-maintain ka. Ibang usapin yung magtuloy-tuloy ka. Kasi, ganito nga ang mga kabataan. Pag nagkaroon ng summer camp, nag-umpisa ulit yung kanyang apoy. Inang linggo. Diba? Inang linggo, nawawala na ulit. Kaya guys, ito lahat tayo makaka-relate dito sa pag-uusapan natin. Ibang usapin yung pagpapatuloy. Bakit? Pinakamaraming challenges sa pagpapatuloy. Kaya, ngayong umaga, yun yung ating pag-uusapan. Kasi mamaya, bago tayo mag-lunch, mag-groupings tayo, guys. Yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung nagiging challenges ninyo? Ihiwalay natin yung mga leaders kasi syempre iba yung challenges ng mga leaders at yung mga members. Ano yung mga challenges ng mga kabataan? Bakit hindi kayo makapagpatuloy? Okay? Bakit nga ba specifically, bakit nga ba ang youth ng youth ministry ay mag-uumpisa, tapos mamaya may slide, at ako, bigla na ako, treasure hunting yun, pag nakapag-treasure hunting, biglang bagsak na naman. At dahil may mga seasons naman talaga na lumalagay. Siguro, one of the major changes ng youth natin ay nung siguro ang pandemic, siguro isa sa pinakamatindi na naman hindi lang naman ang youth ministry. Siguro di pandemic, even na yun. Yung nagbago na yung mga social kasi yung panahon namin, halos hindi naman nagkakalay yung age bracket namin. Wala ko kontra. 41, 18, di ba? 18, 16, no? Si Joy na talaga, umisa malandi na talaga. Kaya siya may asawa ngayon. Joke lang, 6 years lang ba, Joy? Ang difference ko sa inyo. Hindi naman kasi nung panamitig ganun kalaki yun. Ang isa sa mga naging major changes siguro nung season talaga namin, yung pag-aaral, pagtatrabaho, nagkaroon na ng career. Na ngayon, ang nangyari, parang syempre, ako kasi, sabi ko sa kanila, pangarap ko, sa mga dati kong pinaalagaan ng kabataan, pangarap ko, makatapos kayo ng pag-aaral. Kasi napatunayan ko sa sarili ko na pwede mag-aaral na nag-minister at nag-work na kapag-minister. So yun yung pangarap ko sa kanila. Yun nga, iba-iba yung calling namin na talagang kailangan namin i-give up ang aming mga sariling pangarap. Dahil iba yung pangarap ng Panginoon. Pero most naman talaga sa mga youth mga youth leaders natin ay nagkaroon ng mga career. At naniniwala ako, isang bagay naman na nakaka-bless yun sa ating ministry. Meron ako yung evento bago natin i-diretso yung pagpapalago. Nung kami ay nag-mission, tandaan ba, Joy, tandaan niyo ba, Junior, kanila Pastor Silvia, nag-mission tayo. Sama ka natin sa Ate Meme, Ate Rizke. Hinirang kami ng isang church para mag-mission sa Calamba. Alam nyo, yung dahil normal na sa amin yung, lalo si Ate Meme, di ba yung magluluto na siya, yung nakaset na kami. Dahil sanay tayo sa work hard. Pag-isang umaga, may naka-assign na kung sino yung magwawalis dun sa kabilang ganito, parang dahil sanay na kami. Later on, nakwento ko sa inyo, nung bumisita ulit si Pastor Alinda, yung nanay, buhay pa siya. After na yung mission bumisita siya dun sa church na pinuntahan, pinanggalingan namin. Alam niyo ba, puri kami. Ako alam lang nila. What I mean, kaya kami napupuri, sabi nila, Pastor Alinda, ate niya kasi si Pastor Alinda, ate, alam mo, ang galing ng mga kabataan mo. Hindi ko na tinuruan kasi alam nila yung gagawin nila. Tapos, ang isa pang nakakamangga, lalo, nung na-realize nila, abay, tapos ng nurse, tapos ng psychology, tapos ng accountancy,
ang dami para sa amin, yung mga professional, pero nakita mo nagbuhugas ng pinggan, nagwawalis dun sa kabila, naglilinis ng CR. Nung na-realize sila, ang mga professional, parang ito mga nagtatrabaho, yun na yung mga inuutos-utusan natin. But I mean, lalo silang namamangha. And, yun yung gusto kong sabihin, guys, nagbabago yung ating panahon. Tayo, yung panahon natin. Pero sila din nagbabago. Kasi, kung tutusin, kung paano tayo nagsimula, saan man tayo dadalhin ng Lord, hindi naman yung simulan gagawin natin. At, yun nga lang, may challenges na yung pagpapatuloy. Okay? Ano yung mga challenges minsan? Mamaya kayo yung magsasagot na lang para tayo magpatuloy. Bakit hindi tayo nakakapagpatuloy? Minsan, dumarating tayo, kulang tayo ng support. Okay? Puro support ka sa church, pero wala kang support sa family. Kasi ayaw kang payagan ng family. Yung church, hinihila ka na. Ano ka na rito? Kasi lang, hinihila ka rin ng family mo. So, challenges yun. Okay? At lahat yun, guys, ay mayroong tamang solusyon. At yun yung mamaya yung pag-uusapan natin. Guys, hindi ko kayang solusyonan at i-mention lahat ng magiging challenges natin. Pero lahat yan may solusyon sa Panginoon. Bakit? Hindi nga siya nagbabago. Magbabago yung sitwasyon natin, pero hindi magbabago ang Panginoon. At hindi yan. Diretso na. Sabi dito, at kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin. So, mamamatay ka na. Inani. Okay. But, ano nangyari guys, kapag aanihin na, ano ibig sabihin? Halimbawa, guys. Halimbawa, ito ay malakas naman ang imagination ninyo. Kunwari, ito ay mangga. Diba? Imagine nyo lang, mangga to. Kapag itinanim ko yung mangga, ano ang ina-expect kong bunga? Mangga. Diba? Okay. Diba? No-brainer. Ang galing mo talaga doon. Yung iba na ChatGPT pa, pili na mangga, ano yung magiging bunga? Siya ko nakalaging dependent kay ChatGPT, ha? Okay. Sabi doon sa unang binasa natin sa verse, ganito ang paghahari ng Diyos. Kapag sinabi natin paghahari ng Diyos, meron kasi yung dalawang term sa Bible, guys, kapag binasa ninyo. The kingdom of God, kapag nagturo si Jesus Christ, meron siyang dalawang tema. The kingdom of God, the kingdom of heaven. Kapag nabasa niyo sa Bible, guys, ang kingdom of heaven, o ang kaharian ng langit, ang tinutukoy doon, place, lugar, langit talaga. Pero pag ang nabanggit at ang nabasa nyo ay the kingdom of God, ibig sabihin yung rulership ng Panginoon. The will of God. Sabi nyo sa binasa natin, ito ang kwento na nagpapakita ng paghahari ng Diyos. So ito yung kalooban ng Panginoon. Okay. Ano yung itinanim? Mangga. Ano nga ulit ito? Mangga. Pentel pen. Kasi sa GPT nyo yan eh. O sige, ano to? Pentel pen. Yun. I-imagine natin na itong pentel pen ay? Mangga po. Yun! Thank you Lord. May nangyayari na. Okay. So ganito daw yung paghahari ng Panginoon. Ang Panginoon naglagay ng mangga. Ito yung mangga, itatanim niya. Anong ina-expect niya pag aanihin niya? Mangga ang makikita niya. Okay? Ang gusto ng Panginoon, yung Word of God, ang paghahari, ang kalooban talaga ng Panginoon, maabot natin, lahat tayo, na nakikinig ng salita ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, lahat tayo, maging kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon. Amen? Ulitin ko, yun ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, kapag hinog na, kapag nakita niya, ayun, yung salita ko, nakita ko na sa buhay niya. Anong gagawin nung maghahalaman? Aanihin na niya. Makikinabang
siya dun sa Tinanim. tinanim niya, yung bunga. Makikinabang na siya dun sa tinanim niya. Okay, yung tinanim niya, halimbawa, ang tinanim ko ay isa lang. Pag ba namunga yun, Madami. ay isa lang din ang tutubo. Madami po. Dahil, habang umuuya ka, pag nagtanim pa ako ng bunga ng mangga, tapos naging puno na, pag namunga yun, isa lang din ang bubunga. Hindi. Ilan ang iba ibubunga ng isang puno? Madami. Madami. Kaya may pagpapalago. Okay? Kaya mahalaga, okay, nagpapatuloy ka. Ang susi ng paglago ay pagpapatuloy. Kasi ang isang tao, hindi talaga siya lalago, hindi siya mag-multiply hanggat hindi siya nagpapatuloy. Amen? Kaya tingnan nyo guys ha. Napansin niyo, minsan in our lives, may i-relate natin hindi man ito sa ministry, hindi man ito sa pag-aaral, o kahit nga sa relationship di ba? Kapag hindi ka consistent, ano ang magiging recourse mo? Start over. Halimbawa, mag-i-establish na ako ng good study habit. Mag-i-establish na ako ng good. Kapag habit, kailangan ulit-ulit mo bago maging habit yan. So, yung meron sa inyo, gigising ng umaga, mag-review pag uwi ng bahay, hindi mo na manonood o hindi maglalaro kasi gagawa mo na ako ng assignments. Kapag naputol yan, inaya, pagka-uwi nyo, study habit mo na, dapat uuwi na ako, gagawa ako ng assignment. Naku, nakatawag ka nung kaklase mo. Tol, magpansit ka na tayo doon sa kay aling nenang. Ay, uwi na ako. Mamaya na yun. Sabado na naman bukas. Diba? Mapuputol. Tapos ikaw, habang kumakain ka, dahil hindi mo tuloy ma-enjoy yung pansit katon mo. Bakit? Kasi study habit ko. Dapat nag-gapon na yun eh. Naranasan niyo yun? Di ba yung sa mga uma-absent sa trabaho? Yung ang paalam mo, naku, masakit po ulo ko, pero kung nagkape kayo sa Tagaytay, di ba? Tapos nag-chat sa GC nyo, naku, kulang pala yung gato, di pala pumasok si gato. Tapos ikaw, habang puminom naman, anong paalam mo, sasabihin ko sa accident na lang kaya ako, magbenta kaya ako. Di mo na-enjoy! Bakit? Na-break yung momentum, na-break yung yung pagpapatuloy na gusto mong simulan, hindi na tuloy. You feel uneasy. Pero ito gusto kong sabihin sa inyo, you feel uneasy sa umpisa. Sa umpisa ka lang parang, hindi ko tuloy na ituloy yung aking sinimulan. Pero, later on, you feel uneasy, kasasanayan mo. Hanggang sa, yung pagpapatuloy, hindi na siya naging pagpapatuloy, nagkaroon na siya ng end. Bakit? Kasi, yung gusto mong ituloy, hindi mo nasanay. Nasanay ka dun sa ending. Yes? Ngayon, anong solusyon palagi kapag naputol? Yung pagpapatuloy. Magsisimula. And guys, tingin kayo sa akin, tingin kayo sa mga totoong nakikinig sa akin, tingin. Ito naman ang catch. Ito naman ang nagiging result kapag hindi ka tumigil kahit maraming challenges. Okay? Mag-multiply ka. May paglago. Mamunga. Yung akala mo walang nagiging result sa'yo, later on, makikita mo. Mapasin, gawin ulit natin, ay umikot ulit tayo ang tingin natin, alalahanin natin yung mga kasama natin. Di ba yung iba sa atin, dati kasama mo lang naglalaro sa loob ng church, di ba? Then later on ngayon, meron na kumatayo, may nag-AMC na, kwenta ni ating junior kanina, may tumutugtog na, may musician na, nagpupuma. Tanungin ko kayo, naggawa mo ba yun o naipagkatiwala ba sa inyo yung mga kabataan nung patigil-tigil kayo? O naipagtiwala yun dahil nakita kayo na nagpapatuloy? Tama ba? Ang result ng pagpapatuloy ay yung pagpapalago. Lalago talaga. Mag-multiply talaga yun. Okay. Magbibigay ako ng kwento. Isang
Yun yung gagawin natin. Magandang example para lahat tayo makakita. Si Joseph, kung i-research siya, hanapin nyo na siya, Joseph the Dreamer. Okay? Si Joseph, ang dahilan, guys, kung bakit ang bansang Israel ay later on naging kalaban ng mga Islam. Actually, hindi naman niya kasalanan. Pero malaki yung naging part niya. Si Joseph, bata pa siya. Makinig kayo, kwento na ito ha. Nung si Joseph, nung bata pa siya, nakapanaginip siya. Inaniman siya ng salita ng Panginoon, si Joseph. Ang panaginip ni Joseph, si Joseph, hindi ko na ilalantay sa inyo guys, marami siyang panaginip. Si Joseph ay magiging mataas. Ibig sabihin, magiging... Hindi naman siya nilipad. Magkakaroon siya ng mataas sa posisyon. Kasi nakita niya na yung kanyang mga kapatid ay yumuyo sa kanya. Eh kaso lang, si Joseph, nung panahon na nakapanaginip siya, siya ang bunso. Ngayon, dahil marami siyang panaginip, okay guys ha, nagtanim ang Panginoon sa kanya ng word, ng promise. Imagine niyo si Renon yun ngayon. Tapos si Renon biglang nagsalita. Sabi ni Renon, pinatawag ko kayo, sumunod kayo sa akin, talon na kayo sa swimming pool. Sa susunod ba tayo lahat? Hindi. Kasi bata pa siya. Sabi nga, hindi niyo pakiramdam ng kanyang mga kapatid. Dahil doon, yung mga kapatid niya, nagagalit sa kanya. Nagtakbo. Nabuo yung, yung pagsiselos nila. Kaya ang ginawa ng magkakapatid, lagi siyang binubuli. Ngayon, si Joseph, nanatili sa kanya yung word ng Panginoon. Alam niyo kung ano yung ginawa ng kanyang mga kapatid? Kinuha siya, hinuli siya, itinapon sa balon. Tapos, dapat siya papatayin na kasi na naisip ng isang kapatid, huwag na namin patayin ito, hawalan ng kapatid natin, ibenta na lang natin siya. Eh, noong unang panahon, gusto pa ang pagbebenta ng tao. Sino ito? Gusto na kayo ibenta ng kapatid nyo dahil pag nag-aaway kayo. Sino sa inyo sinasabi, lumayas na ito? Wala akong kapatid! Diba? Sino sa inyo gano'n? Diba? Nasa niya ni hindi pa naman tinatapon sa balon. Masyadong, parang pasin nyo na yung daigdig. Si Joseph talaga, guys. Si Joseph talaga itinakbil ng kanyang pamilya. Ibinenta siya. Guys, kapag binasa niyo yung kanyang kwento sa Genesis, walang sinabing masama si Joseph kahit isa habang ginagawa siya ng masama ng kanyang mga kapatid. Ulit ito, nanatili yung salita. Nanatili yung salita kay Joseph. At ipinagpatuloy niya panghawakan yung salita ng Panginoon. Tingnan nyo, may challenges. Kapag nagpatuloy ka sa salita ng Panginoon, may challenges yun. Ngayon, lagi pagbubunga. Nung si Joseph ay naibenta na binenta siya sa Egypt. Pag walang tricycle, Egypt. Gusto, i-chat GPT pa. Okay, binenta siya sa Egypt. Guys, si Joseph, dahil nasa kanya yung word, dahil inaalagaan niya pa rin yung word ng Panginoon, naging si Joseph ay kinagiliwan, sabi doon sa Genesis, sinasamahan si Joseph ng Panginoon. Ngayon, yung siya ay nasa Egypt na guys, may nagtiwala sa kanya. Yung malaking, mataas na posisyon sa government ng Egypt, pinagkatiwalaan siya. Nagkaroon siya ng mataas na posisyon. Bakit? Nakikita yung reflection ng yung salita ng Panginoon sa kanya. Pinagkatiwalaan siya. As in guys, nagkaroon siya ng magandang posisyon doon. Although, katulong siya, pero mataas yung kanyang naging posisyon. Sabi doon sa kwento, yung leader, isa sa mga leaders nung kaharian na yun, na kinuha siyang parang kanang kamay, siya yung namamahala sa kanyang mga ari-arian. Okay, yan, mataas na yun. Pero guys, nagkaroon ng problema. Yung asawa ng amo niya, type siya. Dahil si Joseph ay pinanghahawakan yung salita ng Panginoon, hindi siya bumibigay. Kahit inaakit siya talaga, hindi talaga bumibigay si Joseph. Hindi.
may pangako ang Panginoon, hindi ko kailangan bitawan itong pangako ng Panginoon dahil nabwisit yung babae ng aaking sa kanya, ipinagkalat niya na siya ay pinagsamantalahan. Eh kayo pa naman mga babae, pag umiyak na kayo na paniniwalaan. Kahit kayo ang may kasalanan. Pero si Joseph, dahil pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon, lumalago yung kanyang relationship sa Panginoon, hindi siya bumigay. Pero dahil pinagbintangan siya, nakulong si Joseph sa mahabang panahon. Pwede natin sabihin, Lord, nangyayari na yung salita mo, yung pangako mo, nangyayari na eh. Pero ganito guys, kapag gusto kang i-multiply ng Panginoon, okay, kapag gusto ka ng Panginoon lumago, may challenge talaga na. May challenge. Guys, naniniwala ako, ganito kagaling ng Panginoon. Yung posisyon ni Joseph, maganda na talaga. Pero ang Panginoon, parang ganito, kung nakakita niyo si Ate Nika, nakasalampak siya, Nika, tatayo ka. Mula sa baba, tatayo na si Ate Nika. Okay, mula sa pagkakaupo niya, mataas na ba ito? Hindi, tumaas ka naman mula sa pagkakahiga. Pwede sa standard nyo, nakaupo kayo, no? Nakaupo kayo. Mataas na yung posisyon ni Ate Nika. Kasi nakaupo kayo. Ito na yung posisyon ni Joseph, guys. Pero ang Panginoon, nakita si Joseph, yung ganda ng puso niya. Sabi ng Panginoon, kulang pa yung pagpapala. Dadamihan ko kayo. Kasi, dadalhin si Joseph sa mas mataas na posisyon. As in, kapantay na halos yung paraon. As in, yung overall, yung una, ang pinaglilingkuran lang niya, yung ano lang, yung isa sa mga mayor lang, o doktora ng RH, gano'n lang. Assistant lang siya ng doktora, pero sabi niya, ang ganda ng puso niya, hindi pwede yan lang ang pagpapala. Kailangan may mas mataas pa. Yun nga lang, bago siya mataas, challenge yun. So, dun sa next challenge, naging tapat pa rin si Joseph. Ang tagal niya sa kulungan, nagtitiis si Joseph. Tignan nyo, imagine nyo, ito yung kulungan. Ano ang nakikita ng mga tao sa akin? Rapist. Diba? Kasi yun nga yung ano ko eh. Yun yung kaso ko, kaya ako nakakulong eh. Manyak yung lalaki ito, kaya ako nakaano. Pogi kasi si Joseph eh, kaya bagay nga talaga. Ako yun. Ang tingin sa akin ng mga tao, kriminal, may kaso, rapist, nagsasamantala ng babae, yan ang tingin ng mga tao. Pero ang nakikita ng Diyos sa kanya, leader ng region. Pero bakit yan? Iba yung sitwasyon ko sa nakikita ng Panginoon. Guys, tandaan natin na, sabi ng salita ng Panginoon, laging mas mataas ang iniisip ng Lord sa iniisip natin. Ngayon, nung nakakulong si Joseph, naging mabait pa rin si Joseph. Yung salita talaga ng Diyos, hindi nawawala sa kanya. Dahil nasa kulungan si Joseph, pinagkatiwalaan siya ni Warden. Alam niyo yung Warden? Alam niyo yung Warden sa kulungan? Siya yung nagbabantay sa kulungan. Dahil nakita niya si Joseph, mabait, siguro narila siya. Anong tuman niya? Wala naman siya ginagawa. Ba't mabait itong tao to? Ngayon, si Joseph, naging assistant muna ng warden. Pero niyo, from assistant ng parang governor o mayor, naging assistant ng warden. In every position, nagiging tapat siya. Why? May word na tinanim ng Panginoon at hindi niya binitawan yung word ng Panginoon sa kanya. Naging tapat siya doon. Pinagpatuloy niya yun. Ngayon, nung nandun si Joseph sa kulungan, meron siya mga kasama sa kulungan na nananaginip. Eh, di ba si Joseph the dreamer? Expert niya yung mga panaginip. Meron dalawa doon na naginip. Ganto yung napanaginip ako ba? Ano ba yung ibig sabihin nun? Eh, nag-interpret ni Joseph. Bibitahin ka na. Eh, bisig ka! Eh, totoo talaga! Sabi naman dun sa isa, makakalabas ka na rito at magiging katulong ka ng paraon. So, dalawang pagpanaginip, isang maganda, isang hindi maganda, yung kanyang parehong nangyari.
Yung isa guys, yung sinabi niya na magkakaroon ka ng magandang posisyon sa kaharian, bago siya palayain guys, sabi niya doon sa sabi niya, wait, bago ka umalis, pwede ba pag nandun ka na pag nasa kaharian ka na, baka nang pwede ipaalam mo sa mga kinahuhulan na huwag na mabait ako. Alam yun, yung parang, sana makilala din nila ako. Kaso lang guys, hindi pa tapos si Lord mag-challenge. Ano mo nangyari? Nakalimutan nung nakapanaginip na tama interpretation, nakalimutan niya si Joseph. So, tumagal mahabang panahon, si Joseph, na nakikita ng Panginoon na halos kapantay niya ang paraon ng Egypt, nasa kulungan. Pero ang nakikita ng Panginoon, hindi yung kulungan, kundi yung salita na nasa kanya. Nag-stay siya dito ng matagal na panahon. At nung takdang panahon na, nagkaroon ng panaginip yung paraon. Ito na. And yung kasama niya dati sa kulungan, naging tagapaglingkod sa kusina yata. Hindi ko alam. Hindi ko naman tandaan. Nagkaroon ng panaginip yung hari. Ngayon, sabi niya, ipatawag yung mga matatalino, ipaliwanag yung panaginip ko. Walang makapagpaliwanag. Ito yung sinukuluban ng makakalimutin na to. Sabi niya, ay, meron nga po pala ako kasama sa kulungan. 36 years ago. Hindi ko hindi ko alam. Pero, may isip, di ba? Makakagigil, di ba naalala? Kasi lang, hindi pa talaga tamang panahon. So, sabi niya, meron po pala ako kasama sa kulungan na nag-interpret din ng panaginip. Ano ito ang nangyari? Then, pinatawag nga si Joseph. Ito guys yung panaginip. Na naging yung paraon na may matatabang baka, ito, at mayroong payat na baka, ito. Kinain nung mapapayat na baka, yung matatabang baka. Parang ganito, mag-imagine ka ng elepante, daga. Kinain ng daga, yung elepante. Okay? So, ganun. Ngayon, sabi ng paraon, ano ang ibig sabihin ng panaginip? Sabi niya, ito po yung ibig sabihin. Yung pong 7 matatabang baka po ay 7 taon ng kasaganaan. Guys, hindi na sa Egypt, sa sanlibutan. At yung 7 payat na baka ay 7 taon ng taggutom. At sabi ng hari, anong dapat natin gawin? Paraon, ang kailangan natin gawin sa loob ng 7 taon na tayo ay masagana, kailangan mag-ipon tayo. So, ang gagawin nila, magpapatanim sila, mag-iimbak sila ng mga ani nila, palalakihin nila yung kanilang mga warehouse, para pag dumating yung 7 taon ng taggutom, hindi na sila mga kailangan. Okay? Eh dahil siya yung may salita ng Diyos, ano yung ginawa nung paraon? Ikaw ang mag-manage. From rapist, from a humble brother, naging servant, naging assistant ng mataas-taas na posisyon, naging prisoner, din ngayon, naging assistant ng pinakamataas. Guys, pakinggan niyo to ha. Noong panahon na yun, hindi lang yung Egypt, hindi lang yung bansang Egypt ang nakinabang sa leadership ni Joseph. Ano mo na nangyari? Kasi nung panahon na yun, kaya ang Egypt guys ay naging, hindi ko na alam kung tama yung aking term. Ang Egypt nung panahon na yun ang naging mother of early civilization. Kasi until now, nakikita nila doon sa mga pyramid, di ba? Yung mga drawing na parang, bakit nagkaroon ng ganitong technology ang Egypt? Baka ang Pilipinas pa nun ay nag-aano pa ng bato. Yung nagkaroon pa ng bato. Ang Egypt meron ng kanal, meron ng ilog, may irrigation na. Kaya tinawag sila ng mother of ancient civilization. Sila yung unang-unang naging advanced. And guys, sabi niyo sa kwento, buong sanlibutan, nung taghirap na, lahat ng mga bansa pumupunta sa Egypt kasi doon lang may pagkain.
Guys, ulitin ko. Nakikita lang ni Joseph, nakita ng Panginoon si Joseph ay successful na sa pagiging assistant nung isang mataas na leader. Para sa atin, mataas na yung position na yun. Pero dahil hindi nawala yung apoy, hindi nawala yung salita, inalagaan ni Joseph yung salita sa kanyang puso. Sabi na parang hindi parang masyado mababa pa ito. Mababa pa ba yan? Itinaas pa siya. Itinaas. Ngayon, nung nagbunga si Joseph, yung iniwan at itinanong ng Panginoon sa sarili, sa kanyang puso, ang tanong, ilang tao ang nakinabang? Guys, hindi natin binibilang dito yung bansang Egypt. Ang binibilang natin dito yung buong sanlibutan ng panahon na yun. Maraming bansa ang nakakain sa loob ng 7 taon ng taggutom. Bakit? Dahil sinamahan ng Panginoon si Joseph. Tatanungin ko guys, tingin na kayo dyan. So mga totoong nakikinig ulit sa akin, tingin kayo sa akin. Sino sa inyo gusto yung i-multiply kayo ng Panginoon? Amen. Gusto nyo palaguin kayo ng Panginoon? Amen. Sino sa inyo ang gusto nyo, guys, tingin nyo, sabi sa John chapter 15, sabi doon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga. Ibig sabihin, nakadugtong tayo kay Jesus Christ. Ibig sabihin, yung DNA mo, LJ, pag nagpa-laboratory ka, DNA ng mga ninuno mo makikita sa'yo. Pero in spirit, DNA ni Jesus ang nasa iyo. Amen? So kung ang Panginoon ang puno, siya yung mga sanga, ine-expect ng Panginoon kung ano yung power na meron si Jesus Christ, meron ka din. Ibig sabihin, guys, kung tayo nakadugtong kay Jesus Christ, kung si Jesus Christ naranasan niya na yung 5 tinapay at 2 isda, mapadami niya, pwede na natin maranasan niya. Amen? Sino sa inyo naranasan niyo, walang-wala kayo? Walang-walang love life. Sino sa inyo naranasan niyo, walang-wala kayo, tapos nagtiwala kayo sa Panginoon, biglang yung content dumami. Kasi i-expect na talaga yung Panginoon. Why? Yung life ni Jesus Christ ay nasa nananalay kayo sa atin yung life ni Jesus Christ. At yun yung gusto niya may experience natin. Okay, tanong. Sino yung gusto niyo rito palaguin kayo ng Panginoon? Ay, wala na. Pwede yung pangalan pagpapatuloy, ang hirap eh. Pero kaya ko lang kayo guys, kaya ko ikinuwento yung kwento ni Joseph. Para guys, magkaroon tayo ng excitement na pag nagpatuloy ka, maraming kayang gawin ang Panginoon through your life. Amen. Meron ako isang preacher na narinig, sabi niya, bakit daw maraming mga Kristiyano, ganito pa rin yung prayer natin, Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, punuin mo ko. Sabi ng isang preacher, bakit natin inuutusan at nire-request sa Holy Spirit na punuin ka, nasa iyo na siya. Di ba tayo nga yung templo ng banal na Spirito? Bakit ka pupunuin mo? Nananahan na siya sa iyo. At ito yung mensahe niya. The Holy Spirit, ang purpose ng Holy Spirit is not to fill us up kasi nananahan na siya sa atin. Ang purpose ng Holy Spirit sa atin ay i-release yung power through us. Amen? Kasi tayo, parang nandun pa rin tayo sa panahon, Lord, kailangan ko to, kailangan ko to. Kailangan makita niyo ngayon mga kabataan na ito yung pinaka-purpose ng paghahari ng Diyos sa buhay mo. Yung magtanim siya, at yung nakitanim na, makita niya sa iyo, at hindi lang isa yung makikita niya, marami siyang makikita sa iyo. Dahil gusto niya lumamay tayo. Okay, para sa mga gawain lang ng Panginoon. Mag-uumpisa sa pastor, mag-i-start sila ng 5, kung kakaunti lang. At dahil nagpatuloy yung 5, nagdala ng tigil-isa, ilan na sila? 10. 11, kasi kasama pa yung isa. ChatGPT ulit yan eh. Tama yung mathematics ka, di ba? O ako, pastor, may 5 akong tinuruan. Tama naman, di ba? O tapos yung 5, nagpatuloy kami. 38 years, 5 kami.
Yung 5, nagdala na, tigil-tigisa. So, ano nangyari yun? Dahil nagpapatuloy, hindi pwedeng hindi lumago ang nagpapatuloy. Kaya ulitin ko, guys, yung pag-umpisa, itong ginawa natin, dali nga lang eh. Tignan nyo, naka-ready na yung ating cater. Diba? Naka-ready na yung food natin. Dali nga, pupuntuhan lang tayo. Ate Joy, sa susunod na. After 3 years. After 3 years daw yung sunod na tranche yan. Ang fourth na 3 months lang pala. 3 months lang pala. Kailan ba dating ang mga tranches? At dali nga mag-focus eh. Ito yung tanong. O sabi mo katabi mo. O kayo ng mga, lalo ng mga bagong dalawa. Ito yung tanong. Magpapatuloy ka ba? Kasi ang purpose ng Panginoon, guys, mag-multiply siya sa iyo. Ulitin ko, tayo ay tinaliman ng Panginoon. Ang DNA ng Jesus Christ ang nananalaytay sa atin. Napanood yun na yung sequel, yung movie na 28 Days Later. Na 2002 yun, 2002 pa. Yung 28 Days Later na pelikula, mga zombie yun. Galing siya sa viral siya galing sa unggoy. Kaya naging zombie. So, 28 days later. Sinundan siya ng isang sequel na 28 weeks later naman ang pamagat ng pelikula. 2007 naman yung movie. Ito guys yung kwento. Halos lahat ng tao zombie. Meron silang isang taong nakita na may virus ng zombie pero hindi siya nag-a-act as zombie. Ibig sabihin, sabi niya, kunin niyo yung tao yun. Kasi sa blood niya, carrier siya ng virus ng zombie. Pero, hindi siya zombie, acting zombie. So, ibig sabihin, meron siyang immunity. Sabi ng doktor, huwag niyo siya papatayin. Halos buong buhay niya. Bakit? Bakit kailangan tayo carrier siya? Dapat ko siyang pag-aralan. Kasi mula sa kanya, pwede tayo maka-form ng vaccine, antivirus. Ng antidote. Okay? Oo nga no. So, pinahalagahan siya. Eh guys, napatay siya ng zombie. Yung babaeng may immune, kinagat din ng ng zombie. So, namatay siya, nasunog pa. So, parang naging hopeless na siya. Natuklasan nila, mayroong anak ng babae na kasama dun sa community, 2. At all cost, guys, at all cost, sabi ng doktor, ingatan nyo ang buhay ng 2 bata. Sila ang future na. At all cost. Alam niyo, lahat ng mga matatandang kasama ng 2 bata, pag nasa bingit na sila ng kamatayan, para syempre gusto nila iligtas yung sarili nila, parang titignan nila yung 2 bata. Lagi nila narinig yung sinabi ng doktor, mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa buhay natin. Kaya iniligtas nila na maraming ng sacrifice dahil nasa DNA nila yung possible solution ng human race sa pelikula nila. Guys, hindi kayo sa akin, seriously, yung DNA ni Jesus na sa'yo. Alam niyo ba kung sino si Jesus Christ? The Savior. Siya yung Savior ng buong mundo. And guys, imagine yung DNA niya nasa iyo. Ibig sabihin, you can save someone's life. Kapag nagpatuloy ka, gusto ng Panginoon makita sa buhay mo si Jesus Christ. Pero kaya hindi siya mag-reflect, kaya hindi siya totally makita sa buhay natin, nahihirapan tayo magsimula. At kapag nagpasimula tayo, yung pagpapatuloy, kapag dumaan tayo sa mga challenges, ang tendency natin kaya ang gagawin natin, magsisimula ulit tayo at magpapatuloy ulit tayo. Kasi magkakaroon na naman ng challenges, magsisimula ulit tayo at magpapatuloy tayo. Mga kabataan ng Mountain High Faith Church, ulitin ko, kahit yung pagsisimula is challenging sa mga leaders na kasama ko, alam ko nakaka-relate ko sa akin. Pero mas maraming challenges ang pagpapatuloy. Pero yung gusto ko sabihin, kapag nagpatuloy tayo, you cannot stop the growth. Kapag ang Panginoon nagpalago, hindi mo kayang bilangin kung ano yung kayang ibalik at ibigay sa iyo ng ating Panginoon.
kailangan lang talaga natin guys, magpatuloy na connect yung relationship natin sa ating Panginoon. Hindi ko sinasabi guys na ang susi ng iyong paglago ay yung gawain ng yun na. Okay, part lang to. Pwede maging part lang yung ministry ng youth para lumago at makilala natin ang Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi siya nakatali sa program ng church. The Lord, Jesus Christ Himself, the Holy Spirit, lagi siyang present. Kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa school ka, pero ulitin ko, hindi ganun magiging kadali kung wala kang katulong. Bago ako magbakas, Gabs, ano na si Gabs? Ano? Tabi niya, bago ako magsimula, bago natin gawin yung ating activity. Alam niyo kung anong gusto mong gawin ng kaaway ng Panginoon sa iyo? Inayo ka niya sa mga kapwa mo tupa. Ulitin ko, hindi ka, tayo na kayo dalawang Gabs. Kaya yan sa mga ito yung mga anak ng Diyos na nagsasama-sama ay nagpapatuloy sila. Sabi ni Apostol Pedro, si Satanas daw, yung kalaban ng Diyos, para siyang leon na aali-aligid. Okay, leon. Sila, ipis ka, gusto mo ko kaya. Basta, butige, alam nyo na. Ano to? Sila yung mga tupa. Tupa na lang. Sila yung mga anak ng Panginoon. Then nagkakasama-sama sila. Madali silang magtagumpay kapag magkakasama sila. Pero yung si Satanas, parang leon, umaaligid. Ang gagawin ni Satanas, ano yun? Aatungal, sabi din sa Pedro. Aatungal siya ng malakas. So, pag umatungal ako, matatakot kayo. Pag hindi na natatakot, syempre matatakot sila. Ngayon, Nika, tumakbo kayo ni Kenneth papunta doon. Yan, okay. Si Gabs papunta dito, nakiwalik si Gabs. Yun ang gusto ni Satanas. Yung malayo ka sa kasama mo. Bakit? Kapag mag-isa ka na, kaya ka. At kapag nasolo ka na si Satanas, hindi ka nilang bate, di ba? Tapos akala mo, ikaw yun, o nga, parang nag-EKC na ako, hindi kasama. Parang nangyari talaga yun. Tatawa, Jujel? Hindi ka mahalaga sa kanila, hindi ka pinapansin. Tapos ikaw, kapag mag-isa ka, hindi mo kasama mo yung mga kapatid mo sa Panginoon na sinasamahan din ng banal na spirito, wala kang laban. Maniniwala ka ng maniniwala, sinasabi sa iyo ng kaaway ng Panginoon. Ang tendency, yung dalawa, si Nika nag-ipis, agila na. Yung puti ko naging bayawak na. Driver. So silang lumago na, ikaw na nahiwalay, wala kang progress. Ulitin ko, hindi ko sinasabi na ang susi sa paglago ay yung gawain natin sa church. Pero 99% hindi nga buo. Pero napakagandang avenue na nandun ka sa iglesia para maging safe ka sa lahat ng mga pakanan ng kaaway para hindi ka niya maagaw. Amen? Kasi ang gusto niya, ihiwalay ka niya sa mga kapatid mo sa Panginoon. Kaya ngayon ano nga ulit ang ibinigay ko sa inyo? Pagsisimula, ang galing pastor, ulitin nyo, pagsisimula, pagpapatuloy, pagpapatuloy. Guys, up to now, nasa process tayo. At, dadali na kayo dito. Okay, yan yung gagawin natin guys. Magkakaroon ako meron ako ipapagawa sa inyo. Kasi since inaantok naman na kayo,
Guys, magkakaroon muna tayo ng groupings para mag-tuloy sa dito. So, yung group 1 natin is si Kuya Kenneth. Group 2 is si Daryl. Group 3 is si Alexis. Group 4 is si Arvin. And group 5 is si LK. So, magbibilang tayo from ganun. And then, kung ano yung number nyo, tandaan nyo si Kuya Kenneth yung group 1. Group 1 is si Kuya Kenneth. Daryl is group 2. Alexis group 3. Group 4 si Arvin. Tayo nga kayo. Tapos si LK yung group 5. Daryl ka lang. Ay, punta na kayo dito sa akin para hindi makuha yung materials. Tapos bibilang tayo ng 1 to 5. Kung ano yung numbers nyo, doon kayo sa group leader kung ano yung number nila. Sige. Pagano. Kasi count na tayo. 1. Teka lang. 5. Ay, pala, 5. Ikaw 5 ba? Tapos ikaw 1. 1, 2, 3. Ika 4, 5. 1, 2, 3. Ay, siya.